Single attached na merong complete turnover along the highway na at napakalapit sa Tagaytay. At the same time, complete amenities na at napakaganda ng community. Check nyo na po ito. Good day future homeowners! Nandito po tayo ngayon sa Panongyanan, General Trias, Cavite. At for today's house tour, i-check po natin or titignan po natin ang isa pong project po ni My City Homes, ang Sabela. At titignan po natin si Calista Model. Nandito po siya sa likod ko. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and then click nyo na rin po yung notification bell para whenever po na mag-upload po kami ng bagong YouTube house tour, maging updated po kayo at kayo po ang unang makakita. Kami rin po ay nasa Facebook. So please click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Homes house tour. Si Sabela po ay merong 47 hectares na project. So at the same time po, along the highway po ito at napakalapit lamang po sa Tagaytay. Around 20 minutes nandun na po kayo kung magka-travel po kayo from dito. At the same time po, kumpleto po ang amenities nito. Makikita nyo po yun sa screen. So ngayon po, i-feature po natin ang kanilang single attached na model unit na si Calista. Siya po ay complete turnover na and at the same time, malaki na po ang lot area niya dahil meron po tayong typical lot area po dito na 100 square meter at ang ating floor area ay 81 square meter. So may mga unit po tayo na mas malaki pa yung lote dito and ito po yung ating mga typical na unit. Meron po tayo ditong 3 bedroom, 2 toilet and bath, isa po sa baba at isa sa taas. Meron po tayong living area, dining area, meron po tayong service area sa labas, and at the same time, may parking space na rin po tayo. So ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang unit. So dito, kung mapapansin nyo po, si Calista po ay ganito po ang pagkakadesign. Mapapansin po natin na modern na po ang pagkakadesign ng bahay, and at the same time, dito po sa part po na ito, nandito po ang space natin for the parking. So kahit kayo po ay naka-SUV dito, kasyang-kasya po ito. So dahil tayo po ay single attached, mapapansin po natin meron po tayong daan dito or meron po tayong excess lot po dito na pwede po natin paglagay ng garden or paglagay natin ng mga gusto nating idea sa space po na ito. So dito po sa labas, kung mapapansin po natin, nandito po ang kanilang service area. Ganito na po yung pagkaka-turnover po niya. So pwede nyo po maglagay dito ng laundry area, may naka-ready na rin po dito ng saksakan. And kung mapapansin nyo, sa turnover po natin, so in case na gusto nyo siyang gawing laundry area, naka-ready na rin po yan. So, ito po yung kanyang space dito po sa likod, hanggang dito po yung inyong unit. Dahil single attached po siya. Laki pa rin po dito sa labas, no? Kung gusto nyo po magpa-extend, pwede po yan. So, dito po, located po yung pagpapasok po natin ng bahay, dito po sa gilid po ng ating parking. So, tara, tignan pa natin ang loob. So, yan. Pagkapasok po natin, bubungad po sa atin ng space natin para sa living area. Pero bago po natin explain, ito po ang ating pinto ay naka-hardwood na po yan. At hindi siya yung typical na standard size ng pintuan. Medyo mas malaki po siya ng kaunti. Dito po naka-sliding window po tayo at meron na po itong railing. Instant protection po natin sa ating bahay. So technically, bago po natin i-proceed yung ating tour, ang ating turnover po dito ay complete. Kung ano po yung makikita nyo sa bahay maliban po sa mga furnitures at sa mga appliances, yun na po siya. So technically po, dito nakatalis na po yan sa turnover natin. Nagawa lang po sila ng simpleng design po dito. Naglagay po sila ng mga sopa. Ayan, pero hindi pa yun kasama sa turnover. Ito lang po yung idea na pwede nyo pong gawin. So naglalagay lang po sila ng konting design po dito sa wall. And then, mapapansin po natin, naglagay pa sila dito ng mirror para mas lumaki po yung space. And all in all, yung ating living area, napakalaki po ng space niya and maaliwalas po because yung unit po natin ay single attached. Maganda po yung pasok po ng liwanag dahil marami rin po tayong bintana.
So this is the living area. And ito naman po yung ating dining area. Pansin po natin sa dining area, nagkasya po, naglagay po sila ng 6-seater na table sa ating dining table. So dito po, may bintana pa rin po sila. In case po na gusto nyo siyang patibag at gusto nyo magkaroon ng access dito po sa exhaust natin dito, pwede naman po. Dito po yung kanilang dining area and dito po nilagay yung kanilang kitchen countertop. Dito po sa kitchen countertop po natin, nakatiles na po yan. Ito na po yung stainless na ating hugasan at may cabinet na rin po yan. So dito, wala lang po yung mga furnitures again. Pero yun na po kung ano po yung structure at ano po yung pagkakatayo ng bahay, ganun po siya. So dito lang po ang ginawa ng idea, naglagay po sila ng refrigerator dito. Pero kung gusto nyo po palagyan po ng cabinet dito at i-maximize nyo po yung mga idea na gusto nyo gawin sa bahay, pwede po. So ngayon, dito po sa side po na to, mapansin po natin na dito po yung kanilang first toilet and bath. Dito sa kanilang toilet and bath po dito sa ground floor, kumpleto po ang pagkaka-turnover po dito. Meron po tayong tiles dito sa sahig, may lavatory at may toilet po tayo. At the same time, meron po tayo ditong ventilation. So ganyan po siya. So wala na rin po kayo papagawa dito sa CR at ready na po siyang gamitin. Naka-PVC door din po tayo para pag nabasa po siya, hindi po madaling masira. So ito po ang ating ground floor. And then, kung mapansin po natin, dito po sa ground floor po natin, meron po tayong isang bedroom. So in case po na meron kayong pamilya na ayaw na pong umakyat ng hagdanan, meron po tayong isang bedroom po dito. So pwede po itong maid's room or kaya guest room po natin. So this is yung first bedroom po natin at located po ito sa ground floor. Mapapansin nyo po, nakatiles na po yan. Yung mga walls po natin, painted na rin po yan. May ceiling na rin po tayo dyan. Ang ginawa lang po nilang idea is naglagay po sila ng single bed. So ayan. Tapos may bintana pa rin po dito, kaya maganda pa rin po yung pasok ng liwanag. Dito po, bago po tayo mag-proceed sa second floor, gusto ko lang po i-emphasize yung kanilang ilalim po ng hagdanan. So dito po sa ilalim po kasi ng hagdanan natin, naglagay sila ng ganitong cabinet. Pero kung ako po yung dito, bibigyan ko po kayo ng idea. Pwede po kayo maglagay dito ng storage room para ma-maximize nyo pa po yung inyong space. So ito po yung ating mga spaces dito po sa ating ground floor. I-check po natin yung kanilang second floor. So bago po natin nakitin ng second floor, mapapansin po natin ito na po ang pagkaka-turnover ng kanilang hagdan. Nakabakal po tayo na tubular dito po sa ating railing at maganda na rin po yung pagkakadesign niya. At ito pong hagdanan po natin mismo ay wooden na po yan. So tara, tignan po natin sa taas. Makapansin nyo po, marami rin po silang blank na spaces dito po pag-akit ng hagdan. Maganda po itong paglagyan ng mga canvas or yung family picture po dito po sa mga side po nito ng bahay. So, dito po sa second floor po natin, kung mapansin po natin, yung ating sahig po, siya po ay naka-vinyl na po yan. And yan na po yung turnover natin dyan. So, tignan po natin ang kanilang first bedroom. Dito po sa side po nito. Dito po sa kanilang first bedroom, malaki rin po ang kanilang space. Naglagay lang po sila ng idea ng mga wallpaper na idea dito. Pero yan po ay ang turnover po niya na ay naka-painted lang po. So, dito naglagay lang sila ng single bed. And kung mapansin po natin, dahil tayo ay single attached, dalawang side po ng ating room, may bintana po sila. No? Naglagay po sila ng sofa dito na isa. Napaka-cute niya po tignan. So, ito po yung pwede niyong gawin na idea sa first bedroom po ninyo. Sa tabi po ng ating first bedroom, makikita po natin ang kanilang second toilet and bath dito po sa second floor. Spacious po ang space ng second floor na toilet and bath natin. Dito po yung kanilang shower, kasama na po itong shower na turnover. Yung mga tiles po dyan, kasama yan. Hanggang dito po ang tiles. Yung ating mga walls, ganyan po yung pagkaka-turnover. May toilet tayo, may lavatory. Yung iba po dyan accessories, hindi po yan kasama. So, lagyan nyo lang po ng idea. And pwede nyo po lagyan dito actually ng glass door para mas maganda. So, this is their turnover po sa kanilang second toilet and bath sa second floor. PVC, type din po ang kanilang pintuan. Kaya po, in case na mabasa, hindi po siya masisira agad. Dito po tayo sa second bedroom. Dito po sa ating second bedroom, ganito po yung kanilang ginawang design. Again, naglagay lang po sila ng wallpaper dito sa side po na to. Yung parang idea para sa ito sa isang lalaking anak. So, meron po tayo ditong single bed pa rin po. Lagyan lang po nila ng design para po sa... So, in case may dalawa kayong anak, pwede po kayo maglagay ng double deck po dito na kama para po magsama po sila dito. So,
Ito po yung idea na ginawa nila. Medyo simple lang po. Kasi para magkaroon po kayo ng, pwede po kayo magpasok ng mga idea na gusto nyo gawin dito sa inyong second bedroom. So, dito po, sa tabi po ng ating second bedroom is yung ating master's bedroom. Napaka-spacious po ng space. Again, ito po kasi ay 81 square meter yung ating floor area, kaya malaki po siya. Sa ating master's bedroom po, mapapansin po natin tayo po ay naka king size na kama na po yan. Meron tayong bintana dito. Mapapansin nyo po dito sa ating bintana, pwede po tayong maglagay ng tanim natin dito sa side ko na to. And at the same time, dahil po again, marami po tayong side po ng bahay na sa atin, pwede pong paglagyan ng bintana. Ayun po, meron tayong bintana dito sa side na to. At meron din po dito. Ayan, kung mapapansin po natin, muntik ko pong makalimutan, lahat po ng ating bedroom po ay meron na pong naka-reading pang window type na aircon. So, in case po hindi nyo na kailangan magtibag. Pero kung gusto nyo po na split type na aircon, pwede naman po yung kapalan nyo na lang and then ipakabit nyo na lang po saan. So, maganda po yung pagkakagawa nila dito sa kanilang master's bedroom. Ito lang po, kung makikita nyo po yung side na to, ilagay sila ng canvas again. Kaya makapansin nyo po, mga blinds din po. Kaya nagmukhang classic po yung itsura ng bahay. At the same time, high ceiling po kahit po yung ating second floor. Maganda pa yung pagpasok ng hangin dito at maliwalas po yung itsura po ng ating unit. So, ayan po yung ating actual turnover. Maliban po sa mga furnitures na makikita nyo, yun na po ang pagkaka-turnover ng bahay. So, medyo maliit po ang inyong gagalawin or kailangan gawin sa bahay para makalipat po kayo. So, napakita ko po sa inyo ang kanilang actual turnover at ang kanilang dress-up model unit. So, pag-usapan naman po natin ang presyo. So, magkano nga basically sa model unit natin na meron typical lot area na 100 square meter at floor area na 81 square meter? Ang ating total contract price dito ay nag-i-start sa 5,473,250 pesos. Ito po ay available through Pag-ibig and bank financing. Pero for now, tignan po natin ang kanilang bank financing. So, sa bank financing po, ang ating down payment po ay 20%, which is 1,087,450 pesos. Ang ating reservation fee po dito ay 50,000. So, magkakaroon po tayo ng balance na down payment na 1,037,450 pesos. Ang ating monthly down payment ay meron pong 9 months at 12 months. Sa 9 months po natin, meron po tayong 115,272 pesos. Sa 12 months naman po natin, meron tayong 86,454. Ang ating loanable amount na 80% naman po ay nagkakahalaga ng 4,349,800 pesos. Sa ating 20 years po, ang magiging monthly amortization fee natin ay 35,042 pesos. So meron po tayong required income po dito na 116,806 pesos. In case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede rin po dito ang co-borrower as long as immediate family po. In case po na meron pa po kayong mga katanungan, for more information, para po sa tripping, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. And nandyan din po yung aming Facebook page, pwede nyo rin po kaming i-message dyan. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng property na merong magandang community, may complete amenities, single attached ng bahay, complete pa ang pagkaka-turnover, malaki po ang mga area at kompleto po para po sa inyong growing family. Along the highway pa ito at sobrang lapit lang sa Tagaytay. I-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga bagong ipoposting or i-feature na bahay na kagaya po nito. Again, marami pong salamat at magandang araw.